Gob, nilapitan po ba kayo ni Speaker Romualdez para bigyan ng calamity fund para sumuporta sa PI na yan? Sa totoo po, hindi po ako nalapitan kasi noong pag-umpisa nilang mag-campaign dito sa People's Initiative ay tumayo po ako against the signatures campaign Nako, of People's Initiative. kayo po may kasalanan. Tumayo po ako doon sa Senate hearing na ginanap dito sa Davao City. So parang tinik ako sa tingin ko, tinik yata ako sa kanilang Oo lalamunan. nga eh. Gob, sa tingin ko kasi next time, hahalik din kayo sa puwet ni Tambaluslos para hindi kayo nasususpend. Kasi eto si Tambaluslos, bawal tinatanong yan. Parang Panginoon yan eh. Baby yan. Oh, hindi pa pwedeng tanongin eh. Tanyo yung huling nagtanong dito, 'di ba? Kinulong nila sa Wala na. sa Senado. Oh. Tapos ngayon, eto na naman, medyo hindi kayo uma-agree dun sa PI, kaya binuhay yung kaso sa inyo. Sa susunod, Gob, oo, siguro na lang kayo ng oo nang matapos na yung kasi ganyan sa gobyerno natin ngayon, talagang walang pag-asa yung mga Ito, sinasabi lang naman ito ni Gob dahil nasa po natin to, nasa batas po natin, Article 3, Section 1, di ba? Na lahat dapat ay dumaan sa due process of law. Hindi pwede yung hatulan mo lang ang isang opisyal nang wala man lang pinagdaanan due process. Sabi nyo nga, hindi po kayo natanong man lang o hiningan man lang ng paliwanag. Basta na lang po kayong sinususpende nitong Abalos na ito. Naku po. At saka ang kakaiba dito, Banang Bay, si Gob ay kapartido ng ating presidente. Naku, patay tayo, nalaglag tayo dyan. Kapartido pa pala. Ba't naman ganun, Gob? Kapartido nyo pala to si Pangulong Marcos. Oh. So nagsisisi Yes po ba kayo? Nagsisisi po ba kayo na Banat, kayo ay naging parte ng partido na yan? Partido Federal Sa ng totoo Pilipinas. Sa totoo po, Banat, yung sinabi niyong maghalik ako sa puwet. Ay, Maghalik ako sa puwet ni Tambaluslos. Kung gano'n na lang sana, hindi na lang tayo pala mag-eleksyon. Ay, tama. Halik na Halikan lang na tayo lang. sa puwet. Akala ko magli-lipstick. halika na lang. Halikan na lang tayo sa puwet nito para tapos na ang laban. Kaya alam nyo po, Banat, hindi ko kaya gawin yan dahil ay binoto po ako ng taong bayan dito sa Davao del Norte. Yun. Kaya panindigan ko po yung pinanumpaan kong tungkulin na magserbisyo ako sa kanila ng tama at makadiyos, makataong panungkulan. At ito po ang pinanindigan natin. Dito po tayo tumayo para sa taong bayan. Yung tamang panggobyerno ang gusto po natin dahil ang dami ng problema ng ating bansa. Masyadong kawawa na po ang ating mga kapatid, kababayan natin, mas lalo na mga kababayan natin na naghihirap, mas lalo na yung mga nasa laylayan na sila po ang palaging biktima kung ano po ang ginagawa ng isang elected official na hindi mag-deliver ng magandang serbisyo at puro lang korupsyon. Kaya po, sa time ko na nabigyan akong chance na maging gobernador dito sa probinsya ng Davao del Norte, ay pinagsikapan po natin na magkaroon talaga ng totoong pagbabago ang ating pagbibigay ng serbisyo bilang public servant dito sa probinsya ng Davao del Norte. At tungkol po doon sa partido na kasama po ako sa partido ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi naman ako magsabi na nagsisisi, pero masabi ko sa sarili ko na masakit para sa akin dahil hindi na lang sana partido ang pinag-usapan, kung hindi ay tinitingnan sana kung sino bang nagtrabaho ng tama para sa taong bayan. At kung nasakripisyo nga ako na kapartido, paano na kaya yung hindi kapartido?